Pagkalipas ng ilang araw, muling nagpakita si Jesus sa mga tagasunod niya sa Milawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkakasama noon sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na Kambal, Nathaniel na taga-Cana na bayan sa Galilea, mga anak ni Zebedee at dalawa pang mga tagasunod. Sinabi ni Simon Pedro sa kanila, "Mangingisda ako." Sumagot sila, Sasama kami. Kaya sumakay sila sa bangka at pumalaot. Pero wala silang nahuli ng gabing yun. Nang madaling araw na, may nakita silang nakatayo sa dalampasigan pero hindi nila nakilala na si Jesus yun. Tinawag sila ni Jesus. Mga kaibigan, may huli ba kayo? Sumagot sila. "Wala po!" Sinabi ni Jesus sa kanila. Ihulog niyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo. Iyon nga ang ginawa nila. Halos hindi na nila mahila ang lambat. Sa dami na nahuli nilang isda. Sinabi kay Pedro ng tagasunod na minamahal ni Jesus, Ang Panginoon yun. Nang marinig ito ni Pedro, isinuot niya ang damit na hinubad niya, tumalon sa tubig, at lumangoy papunta sa dalampasigan. Ang ibang mga tagasunod na nasa bangka ay bumalik din sa dalampasigan na hila-hila ang lambat na puno ng isda dahil mga 70 metro lang ang layo nila sa pampang. Pagdating nila sa dalampasigan, nakita nila roon na nagbabagang uling na may nakasalang na isda at ilang tinapay. Sinabi ni Jesus sa kanila, Magdala kayo rito ng ilang isda na nahuli ninyo. Kaya sumampa sa bangka si Pedro at hinila papunta sa pampangang lambat na puno ng malalaking isda na 153 lahat-lahat. Pero kahit ganun karami ang isda, hindi nasira ang lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, Mag-almusal na kayo. Wala ni isa sa mga tagasunod ni Jesus ang nangahas magtanong kung sino siya dahil alam nila na siya ang Panginoon. Kumuha si Jesus ng tinapay at ibinigay sa kanila. Ganon din ang ginawa niya sa isda. Ito na ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga tagasunod niya, pagkatapos niyang mabuhay muli. Pagkatapos nila mag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, na anak ni Juan. Mahal mo ba ako ng higit sa pagmamahal nila? Sumagot si Pedro. "Opo, Panginoon. Alam niyo po na mahal ko kayo." Sinabi ni Jesus, Alagaan mo ang aking mga tupa. Muling sinabi ni Jesus, Simon, na anak ni Juan. Mahal mo ba ako? Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon. Alam niyo po na mahal ko kayo." Sinabi ni Jesus, Alagaan mo ang aking mga tupa. Sa ikatlong ulit ay sinabi ni Jesus, Simon, na anak ni Juan. Mahal mo ba talaga ako? Nasaktan si Pedro dahil 3 beses na siyang tinanong kung mahal niya si Jesus. Kaya sumagot siya, "Panginoon, alam niyo po ang lahat ng bagay. Alam niyo rin po na mahal ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, Alagaan mo ang aking mga tupa. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Noong bata ka pa, ikaw mismo nagbibihis sa sarili mo at pumupunta ka kung saan mo gusto. Pero pagtanda mo, iuunat mo ang mga kamay mo at iba na ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka sa lugar na hindi mo gusto.
Sinabi ito ni Jesus para ipahiwatig kung anong klaseng kamatayan ang daranasin ni Pedro upang maparangalan ng Panginoon. Pagkatapos sinabi ni Jesus kay Pedro, Sumunod ka sa akin. nang lumingon si Pedro, nakita niya sumusunod sa kanilang tagasunod na minamahal ni Jesus. Siya ang tagasunod na nakasandal kay Jesus na naghahapunan sila at siya ang nagtanong kay Jesus kung sino magtatraidor sa kanya. Kasi ni Pedro, nagtanong siya. Paano naman po siya? Sumagot si Jesus. Kung gusto ko siyang mabuhay hanggang sa pagbalik ko, ano naman sa iyo? Sumunod ka lang sa akin. Dahil dito kumalat ang balita na ang tagasunod na ito ay hindi mamamatay. Pero hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay. Ang sinabi lang niya, kung gusto ko siya mabuhay hanggang sa pagbalik ko, ano naman sa iyo? Ako ang tagasunod na nagpapatutuo sa mga bagay na ito. At siya ring sumulat nito. Alam ng iba na totoo ang sinasabi ko. Marami pang mga bagay ang ginawa ni Jesus. Kung isusulat ang lahat ng ito, palagay ko'y hindi magkakasya sa buong mundo ang lahat ng aklat na may susulat. Sinabi ng apostol na si Juan na ang layunin ng ebanghelyong ito ay maniwala tayo na si Jesus ay anak ng Diyos. Sa pagsulat ng mga pangyayaring ito, hinihimok tayo ni Juan na maniwala, magtiwala kay Jesus na nagbayad ng kabayaran sa iyong kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ko sa inyo ang totoo! Ang sumusunod sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugos sa akin ay may buhay na walang hanggan! Ngunit ang mga bagay na ito ay isinulat upang kayo ay maniwala na si Jesus ay ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa Kanya, kayo ay magkaroon ng buhay. Ngayon, ang ibig sabihin nito ay dalawang bagay. Kailangan muna nating sumang-ayon kay Jesus na tayo ay nagkasala laban sa banal na Diyos at may mga mali sa ating buhay, gaano man ito kaliit. At kailangan nating umasa sa katotohanan na si Jesus ay nagbayad ng lubos para sa ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, ang kamatayan na nararapat sa atin. At kapag ginawa natin ito, malayang binibigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Ngayon nang ang apostol na si Tomas ay nahaharap sa realidad na ito, ang tanging na ibulalas niya ay, aking Panginoon at aking Diyos. Sa ngayon, kung nais mo, maaari kang magkaroon ng kapayapaan sa Diyos kapag ginawa mo ang sumusunod na pinapatunayan ko, na nagkasala ako laban sa perpektong Diyos. Pinagtitibay ko na ang kamatayan ni Jesus sa krus ay ganap na nagbayad para sa aking kasalanan. At umaasa ako sa kabayaran ni Jesus para sa aking kasalanan upang makatanggap ng buhay na walang hanggan at isang perpektong katayuan sa harap ng Diyos, aking Panginoon at aking Diyos.